Masaya Philip, sabihin mo kung ready ka na. Okay, ready na? Okay, ready go. Okay. Magandang gabi sa inyong lahat at saka sa mga nanonood. Ang topic po namin ay True Church, which is what is the true church that founded Jesus Christ since 33? Tama ba? Agree ka ba? Agree. Okay. Tunay na simbahan na itinayo mismo ni Cristo. Now, this is my time to prove what is the true church that founded by Jesus Christ since 33 AD. According to Isaiah chapter 2, verse 1, ito ang pangitahin ni Isaias na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga araw na darating na araw, ang mga bundok na kinatatayuan ng templo ni Yahweh ang magiging pinakamataas sa lahat ng bundok at mamumukod sa lahat ng burol dahil sa kanya ang lahat ng bansa. Maraming tao ang darating, sasabihin ang ganito, umakyat tayo sa bundok ni Yahweh, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang maituro sa atin ang kanyang daan at matuto tayong lumakad sa kanyang landas, sapagkat sa Sion magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ni Yahweh. So ang tinutukoy dito, ang bundok ni Yahweh ay nagre-refers to to, it is refers to the church of the living God, which is the pillar and the ground of truth. According to Isaiah, 1 Timothy 3:15, here's it. But I tarry that thou mayest know how thou oughtest to believe thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of truth. So, ito ay tinutukoy dito ay ang simbahan ng Diyos na kung saan ay haligi at suhay ng katotohanan. So, doon sa aklat ni Propeta Isaiah, sinulaan na po kung ano ang tunay na church o ano yung tunay na church na itatatag ng Diyos mismo. At ito ay natupad sa Old Testament. Bago ako pumunta kung saan ito na itatag, babasa pa ako ng isang talata kay Propeta Isaiah din. Isaiah chapter 56 verse 7. 2 minutes. 2 minutes? Dadalhin ko kayo sa banaw ng bundok, ipadalama ko sa inyong kagalaka sa aking templo. Malulugod ako sa inyong mga handog, at ang aking tahanan ay tatawagin bahay kalanginan para sa lahat ng bansa. Ibig sabihin, bahay kalanginan, which is the church, para sa lahat ng bansa, it is universal. Universal means it is the Catholic. Kung titingnan mo sa dictionary, kahit saan mang mga dictionary ng Merriam-Webster Dictionary, ang ibig po sabihin ng universal is Catholic. Doon po galing yung salitang Catholic. Bahay kalanginan para sa lahat ng bansa, which is bahay kalanginan, church para sa lahat ng bansa, it is Catholic Church. Kaya ang church ay tinawag na Catholic Church. At saan ito natupad? Also kinot dito ni Jesus Christ sa Mark 11:17. Ang sabi, at tinuruan niya ang mga tao ng ganito, hindi ba nasusulat na ang aking tahanan ay tatawaging bahay kalanginan para sa lahat ng bansa? So, dito natupad ang propesya ng Propeta Isaiah na ang kanyang bahay kalanginan ay tatawaging bahay kalanginan para sa lahat ng bansa, which is the Catholic Church. Amen? Sapagkat bahay kalanginan, church para sa lahat ng bansa, it is universal. 35 seconds. So, ang church na tinutukoy na to, walang iba, according to Timothy 3:15, is the pillar and the ground of truth. So, ibig sabihin, iisa lang po ito ang itinayo ng Diyos na simbahan, hindi po marami. According to Matthew 16:18, dito natupad ang kanyang
prophecy about sa kanya si Man. At sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. So dito natupad yung prophecy ni Propeta Isaiah. Ayun na po. Okay. Anong susunod? Depende sa'yo po. Sige. Bahala ka kung mag-stand ka, magtatanong ka, or i-rebut mo yung sinabi niya. Magandang gabi sa ating lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Ako nga po pala si Denmar Santiago mula sa Seventh-day Adventist Maritina Church. At ako po ay nalate ng konti dahil alam nyo na dito sa Pilipinas ay traffic talaga. So, gusto ko lang na pasalamatan, unang-una si Pastor Sustento para sa ating pagpapahintulot na tayo ay magpagkaroon ng interfaith sharing sa kanilang iglesia. Ngayon nga ito mga kapatid ay magkakaroon tayo ng healthy discussion tungkol sa tunay na iglesia. Hello? Ayan. Ayan. Sa unang tayo ni Brother Philip Cesaro, napansin nyo, pumasok siya ng mga prophecy ni Prophet Isaiah. Pero, sabi doon, bahay dalanginan sa lahat ng mga bansa. Yung bahay na dalanginan ay hindi po pangalan. So, yung sinasabi niya na bahay dalanginan para sa lahat ng mga bansa ay Catholic Church, yun ay opinion niya lang. Bakit? May sinabi po ba ang Biblia na ang Catholic Church ang bahay dalanginan? Ikalawa, sa binasa niya sa Timoteo 3:15 ay binabanggit doon na ang iglesia ng Diyos ay haligi ng suhay at katotohanan. O, ang nabasa, iglesia ng Diyos. Hindi iglesia katolika. Bakit po ba tinawag na iglesia ng Diyos? Kasi yung mga hintil ay hindi naniniwala sa Diyos. Kaya nung nanawag si Apostol Pablo sa mga hintil, ay tinanggap ng mga hintil ang Diyos. Kaya naging iglesia ng Diyos. Pero hindi pa rin yun ang pangalan ng iglesia. Bakit po? Ang nakasulat sa Biblia, common noun. Pag sinabing common noun, kahit sabi mo, iglesia ni Cristo, iglesia ng Diyos, iglesia ng Panginoon, lahat yan, common noun. Hindi yung pangalan ng iglesia. Yan. Gusto ko lang ipapansin sa inyo, mga kaibigan, dito tayo, basahin natin yung binasa niya isang talata sa Biblia. Ito. Yung Mateo 16, 18, kapitulo 16. Yan. 2 minutes and 20 seconds. Ang sabi diyan, at ikaw, at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking iglesia. Ayan. Ang sabi doon, itatayo ko ang aking iglesia. May nabasa po ba tayo? Iglesia Katolika. Ang sabi, itatayo ko ang aking iglesia. Wala pong pangalan. Ngayon, sa direct po niyan, yung itatayo ay oikoidemo. Ang oikoidemo po, ang ibig sabihin ay ito rebuild. Ibig sabihin, itatayo ko. Itatayo. From the word itatayo. Hindi siya itayo. Kasi pag itayo, ito, itatayo. Diba? To rebuild. Bakit? Sa Gawa 7:28, may binabanggit po dyan na iglesia sa ilang. Nagsimula po ba sa bagong tipan ng iglesia? Hindi po. Ano po ba sa salitang iglesia? Sa salitang iglesia, tayo, ikaw, kayo. Grupo ng tao. Kaya yung kalipunan ng mga sumasamba kay Yahweh ay sila yung iglesia ng Panginoon na nasa ilang. Ha? Ngayon, yung sinasabi niyo pa na 50 seconds. yung sinasabi niyo pa na sila daw ay universal.
Okay, ito yun. Pero again, merong tinatawag na Universal Catholic or Catholic talaga dati. Pero hindi siya pangalan. Ano siya? Description ng church. Bakit? Ang sabi doon sa hula ni Propeta Isaias, dadalhin kita mula sa silanganan hanggang sa kanluran. Isaias 40, verse 5 hanggang sa 6. Yan, ginagamit ko yun yung kainsi ako. Nagmula sa silangan, lilipat sa kanluran. Yan, iikot yan. Kaya naging universal ang church. Hindi yan pangalan, description ng church. Time na bro, time. Yan. Okay, another 5 minutes. Depende sa'yo bro. Question ako, Question. Tayo sa harap. No. Hello. Dito ka para Okay bro? Harap kayo dun sa taas. makita. Okay. Ito ang tanong. Okay, ready? Bro, wait lang. Ready? Unang-una, ang ginawa mo, hindi mo ilista ang iyong church. Pinanatan mo. Ito ang tanong. Ano ang ibig sabihin ng SDA at ano ang basehan mo sa Biblia? Okay. Ito po ang pasahin ng SDA Church. Ang SDA po ay Seventh-day Adventist. Isang Protestant denomination. Putol na yan, ha? Yan. Protestant Christian denomination. Yan. Ang basehan po namin sa Biblia ay yung mababasa sa Apokalipsis 12:17. Yan yung pagtataga ng mga banal na nagsisitupad ng utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Yan. Okay. Ito. Ang Seventh-day Adventist Church ba, ito ba ay event of church? Yung seventh day, yung, ano ba tinatanong mo, seventh day? Kasi ang titig mo, ang titig natin dito, true church. Oo. Ngayon, ang pangalan ng inyong simbahan ay Seventh-day Adventist Church. Ang Adventist Church ba, ito ba ay event o church? Ito sagot. Yung Adventist ay pangalan. Bakit? Kasi yung Advent, iyon yung event. Yung naghihintay sa Panginoon, yun yung Adventist. So, hindi ito church. 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 Saan mababasa ang Seventh-day Adventist Church sa Biblia? Ito, brother. Saan? Cover yan eh. Saan sa Saan talata? nakalagay yung pala niya? Kaya nga, saan sa talata? Saan sa talata? Pakita mo sa akin. Kasi Seventh-day Adventist Church, sabi mo. Oh. Asa sa Biblia? Wala, nagtrapornet pa. Wala kang mabasa. Wala. Hindi totoong church yan. Okay, eto. Ikaw galing ka sa Iglesia ni Cristo dati. Oo. Na Iglesia ni Cristo. Church, Manalo. Manalo kayo. Oh. Para sa'yo, ang Iglesia ni Cristo ba ay peke at ang tunay ay Seventh-day Adventist Church? Ayun sa sugo. Gusto mo sa Kaya nga, pinasasagot kita. Ang Iglesia ni Cristo ba ay peke na church at ang sayo ay tama? Ayon sa Pasugo 1983, at sabi, si Felix Manalo ay nag-aral sa Seventh-day Adventist Church noong 1911 and 1912 at napatunayan niya na ang turo ng Iglesia Adventista ang pinakamalapit na turo sa Biblia. Ang tanong ko ay, kung peke ba yung Iglesia ni Cristo o yung Seventh-day Adventist Church ang tama? Ang Seventh-day Ang tanong ko lang, kung peke ba yung Iglesia ni Cristo o yung sayo? Peke. Peke ba? Peke na po. Peke. Peke daw. Kanina hinahanapan kita ng talata sa Seventh-day Adventist Church. Kung ito'y mababasa, wala kang maipakita. Para sa'yo, ano ba ang ibig sabihin ng Adventist Church sa ibang wika? Adventist sa ibang wika. So sabihin natin Adventum. Alam mo yung Adventum? Latin yun ang ginagamit ng Iglesia Katolika. Ang Adventum, ito yung root word ng Adventist na ito ang kinuha sa Tito 2:13. Yan, na paghihintay sa Panginoon. Oh. Yun ba ang paghihintay doon at may mababasa pang paghihintay ng church? Okay. Kasi Seventh-day Adventist Church. Pakisagot, may makikita ba? Yung bang paghihintay doon, mababasa pa yun na paghihintay Paghihintay sa Panginoon. Kasi church ginamit yun eh. Oh. Oh. Meron sa diwa.
Sa diwan. Saan mababasa dyan? Sa diwan. Yun nga, sabi ko, gusto ko yun. Ang seventh, kaya ka tinatanong kita, Oh. ang Seventh-day Adventist Church ba na sinasabi mo na paghihintay ay mababasa ba sa Biblia yung Seventh-day Adventist Church? Hindi mo ba sa mo po ulit, parang 7:10 Kasi Church. ang dinidingding natin dito, True Church. Ito ba? Okay. Nasulat. Okay. Oh. Wala ka na ibigay. Nakasulat na sa cover. Hindi, Pero Biblia nasa pa rin talata. yan. Biblia pa rin yan. Biblia pa rin. Saan sa talata? Oh, tinatawag mo Biblia. Okay. Hindi nga, wala siya rin dyan. Ito bang Seventh-day Adventist Church? Ito ba yung tatag ni Cristo mismo? Yes. 7:33. Okay, yes. Saan mababasa? Ng Seventh-day Adventist Church, Okay. tatag noong 33. Saan? Apokalipsis 12:17. Sige, pakitaan mo kung may Seventh-day Adventist Church ka. 20 seconds, ilan babasahin ko lang. Apokalipsis 12:17. Asan niya? Oh. May church ba doon ng Seventh-day Adventist Church? Ang sabi doon, nagsisityaga ang mga banal na nagsisitukan ng utos at may pananampalataya kay Jesus. Pero walang church na mababasa. Walang nandiyan pa po, letra. Wala. Kasi si Kristo ang tatag ng simbahan eh. Pero wala pa Okay talaga. na. Okay. Ay, pilit sa'yo, brother, Alam niyo kasi ayoko sanang tanungin muna si Brother Philip. Gusto ko sumagot siya ng sumagot. Magtanong siya na magtanong at mag-story. Ganyan ang gusto ng Seventh-day Adventist. Mag-aral tayo ng Biblia. Ngayon, mga kaibigan, ang gusto ng ating kausap ay mababasa ang salitang Seventh-day Adventist Church sa Biblia. Alam niyo po ba, bigyan ko kayo ng 10 na pangalan ng iglesia. Iglesia ng Diyos, iglesia sa Corinto, iglesia sa Efeso, iglesia sa Judea. Lahat, napakaraming iglesia na pangalan dito. Ngayon, alin po sa mga iglesia ito ang totoo? Wala po. Bakit po? Kasi hindi intention ni Apostol Pablo na gawing pangalan ang mga ito. Dahil yung iglesia sa Corinto, iglesia ng mga Hintil, iglesia sa Galacia, ito ay pangalan ng local church na kinatatalaan ng mga sumasampalataya ay Kristo. Ayan. Ngayon, ang sabi niya, dapat daw ang tunay na iglesia ay mababasa sa Biblia o sa pangalan. Saan po natin mababasa sa Biblia na makikilala ang tunay na iglesia sa pangalan? Hanapin po natin sa kanyang sagot maya. Ngayon, kung gusto natin makilala ang tunay na iglesia, babasahin natin dito sa Aklat ni Juan. Sa 7, ang versikulo ay 17. Ganito ang sinasabi. Oh. Kasi yung sa 1:17, ang sabi dyan, kung sino pang nagsisiibig na gumawa ng kalooban ng Diyos, ito'y makikilala sa turo. Ano yung turo? Sa Ezekiel 44:23-24, ang sabi doon, ituturo nila ang marumi at malinis. Yung Catholic Church ba, turo ng marumi at malinis? Hindi po. Ang sabi pa doon sa talata ay sila yung nag-iingat ng kautusan. Iningatan pa nila ang kautusan, binago pa nila. Oh. Ngayon, ang sabi pa doon, at kanilang ipangingilin ang Sabat. Oh. Di kanino natupad, sila ba nangingil ng Sabat? Hindi po. Kaya ulitin natin. Ang sabi ni Juan, sa 7:17, makikilala sa turo. Aling turo? Sa Ezekiel 44:23-24, yun ay ang Sabat. Oh. Ngayon, hindi na sila yun eh. Oh. Ngayon, ito yan. Pinipilit niya sa akin na kailangan ko may mabasa ako. Kasi, brother, wala kang mababasa ng Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Gusto mo buuin ko pa yung pangalan, brother. Santa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Hanapin mo yun. Pag may nahanap ka, talo na ako. Pag may nahanap ka, Santa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Sa original manuscript, Greek at Hebrew, marunong ako. Sige, labas mo, mamaya. Ilabas mo mamaya. Yung kataholis mo, alam ko na yan.
Hindi yan uupang sa akin, bro. Hindi yan uupang sa akin. Oh. Ngayon, ito pa. Ang gusto nilang ipalabas, si Ellen G. White ay founder ng Seventh-day Adventist. 1 minute. Seventh-day Adventist Church. Ngayon, hindi niya alam, si Pablo, si Pedro, at si Santiago ay co-founders ng iglesia. Saan mababasa? Unang Korinto 3:10 at Galacia 2:9. Oh. Si Apostol Pablo, si Santiago at saka si Pedro ay co-founders. Ganon din si Ellen G. White at si Joseph Grace at saka si James White. Sila ay co-founders ng 20 seconds. Oh. Kung may mabasa na sa aklat referensya ng SDA na si Ellen G. White na nagtayo ng iglesia ay amin ko talo. Okay. Father Philip, marami siyang hamon, ha? Hamon niya, basahin mo. Wait lang, bago ka tumindig. Ang hamon niya, kayo ka, Mother Philip. Inuwi na kasi yung libro ni ano, nandun eh. Inuwi, ah. Oo, nakita ko doon. 18. Ang hamon ni Father Denmark, Nandun sino? alam niya ang Greek, yung Hebrew, matutol. Basahin mo, Iglesia Katolika Romana. Apostolika. Pangalo na daw siya. Pangalawa, Dismiss na. Sa Biblia. sa Biblia at referensya, pag nabasa mo, talo na siya, uwi na siya. Okay. Ano, tiket o iwaiwalay? Sama-sama daw, sama-sama. Okay, Sama-sama sa Biblia. Sa Biblia, sama-sama. Sama-sama sa showdown na ganito, showdown. Tanong ka na lang. Tanong na lang ako. Okay. Tanong siya. Okay, ready. Okay. Sige, tanong ka. Sabi mo magaling ka sa Greek. Ano sa Greek ang Seventh-day Adventist Church? Oh, ito, Seventh-day Adventist Church ay Septimodia Adventum Iglesias. Hindi yan Latin niya. Oh. Latin yun eh. Okay. Greek, okay. Okay, pa. Okay. Sa Greek. Sabi ko sa Greek. Latin yun eh. Okay. Sige, Greek tayo. Hindi niya alam, marunong din ako mag-lat. Ulit. Para Ulit. malinaw. Ano sa Greek ang Seventh-day Adventist Church? Seventh-day Adventist Church. Ano sa Greek? Okay. Tingnan natin dito, ha. Titignan mo na ako. O sige, tingnan mo. Seventh-day ha. Stop Seventh-day. time. Oo. Kung saan dapat mo ako. Kaya tinatanong ka sana. Sasagot Kaya ka. sasagot ko. Walang tatanong eh, magtatanong ka rin. Sumagot ka muna, mamaya ka magtanong. Oo. Okay, aantay namin. I-stop ko yung time ko. Pati sa Hebrew, tanong mo natin niya, marunong siya sa Greek tsaka sa Hebrew. Lagi mo muna. Sabi niya muna. Okay. Ayun nga. Ginamit Latin. Hindi ko na, akala ko naman kasi kailan natin na tinatanong eh. lulusot eh. Oo, ang sabi ko, ang linaw. Greek, ano sa Greek ang Seventh-day Adventist Church? Wala dito yung Strong Dictionary ko. Oh, akala ko magaling ka. Ibig sabihin, memorize mo yun. Ay. Sabi ko kung, okay. Wala. Okay, wala. Kasi sabi niya, ibig sabihin, pag magaling siya, ibig sabihin, hindi mo na kailangan mag-buklat-buklat niya. Okay, ano sa Hebrew ang Seventh-day Adventist Church? Hebrew naman. Oo. Kasi sabi mo, magaling ka sa Hebrew at sa Greek. Bro. Ay, nasasabi mo nga eh, kaya nga tinatanong kita doon sa sinabi mo. Hindi ko dala yung aming Ay, hindi, ibig sabihin, hindi ka magaling. Kasi sabi mo, magaling ka. Ayun. Yun, sabi mo, marunong magbasa. Ayun, kasi sabi mo, ganun. Sige. Okay, next. Next question. Running time to ko. Ayon sa'yo, ang SDA ay Protestant denomination. Yes. Ito ba ay church na itinayo ni Cristo doon sa Matthew 16:18? Yes. Yung, asa, mababasa yung denomination church Protestant. na Protestant. Sabi mo, sinabi na ito, nakasulat ko. Oh. Ang sabi mo, ang Protestant denomination ay church. Walang ayon ano. sa itinayo ni Jesus. Walang tumuha. Saan doon sa Matthew 16:18 na ang Protestant denomination ay itinayo ni Cristo? Saan doon? Sa... Wala ka rin mababasang Catholicism doon sa... Ay, huwag mo.
ang tanong ko yung sagutin mo, yung lumilis ka. Sagot lang ako. Hindi mo na papaiyak. Ulit ang tanong. Okay, okay. Ayon sa iyo, ang SDA Protestant Denomination Church Oo. ang itinayo ni Jesus doon sa Matthew 16:18. Saan mababasa doon sa Matthew 16:18? Walang letra po letra. Wala. Wala, okay. Sinabi mo rin, pero sinabi mo dito. Okay. Ang Seventh-day Adventist Church ba ayon sa Greek, anong ibig sabihin nito? Ng Seventh-day Adventist Church ayon sa Greek. Kasi, Anong ibig sabihin ng Adventist sa Greek? okay. Anong ibig sabihin nito? Sa totoo lang, ang Adventist, naghihintay sa Panginoon. Hindi, ang tanong ko, ano sa Greek ang Adventist? Ang sinasabi mo, kahulugan kasi. O kaya nga sa Greek, sabi ko, ano sa Greek? Kasi sabi mo, magaling ka sa Greek. Marunong nga lang. Okay, kung marunong ka, ano nga sa Greek? Kanina pa tayo Oo, nag-uusap. sabi mo, marunong ka. Sabi niyo na lang. Ano Kaya nga, ano sa Greek? Kasi sabi mo, marunong ka. Ayaw mo nang magaling, kaya tatanungin kita, sabi mo, marunong ka. O sige, marunong ka sa Greek. Ano sa Greek ang Adventist? Ano sa Greek? Ang meron lang sa Greek Bible ay Advent, walang Adventist. Okay, paano kung nababasa ako na... Na Adventist. Hindi, kaya nga tinatanong kita, ano sa Greek ang Adventist? Kasi sabi mo, magaling ka eh. Marunong lang. Sige, marunong. Ayaw mo nang magaling. Control T. Kung marunong ka, ano yung Adventist sa Greek? Oo. Ano? Sige, tingnan natin yung ano. Ito na. Wala. Papatignan ko sa screen ha. Wait lang. Patitignan ko sa screen dito, 2.13. Ha? Stop mo na yung please. Dito, 2.13. Dito, 2.13. Dito, 2.13. Go kasi, masyado ko. Wala namang kinalaman sa topic kasi. Wala namang kinalaman sa topic. Ito. Tuturo ko sa'yo kung saan yung Adventist dyan. Pero ang pababasa dito ay hindi Adventist. Advent. Okay na yan. Papahaba na oras. Advent. Next question na lang. Next question. Advent na pababasa eh. Wala daw mababasa ng Kasi kung ano sa Greek. Walang mababasa ng Adventist nga. Advent lang. Hindi, Advent lang. Kaya nga, ano sa Greek? Ano question na lang? Wala daw. Wala daw eh. Kung piki ang IC 1914, ngayon mo lang nalaman na lumipat ka sa SDA. Bakit? Oo naman, hindi ko lang nalaman. Ngayon ko lang nalaman. Ngayon mo lang nalaman. Oo. Okay. Next question. Ngayon lang talaga daw nila. Ngayon lang. Okay, sige. Okay. Meron kasi May time pa. May 28 seconds ka pa. Last question. last questions na. Okay, since hindi mo rin na, wala ka rin naibigay sa akin na, ang Seventh-day Adventist Church ba, ayon sa Biblia, sa Matthew 16:18, itilayo ba kay Ellen G. White o kay Apostol Pedro? Ito yan. Yung bato doon na Petros ay ito yung faith ni Pedro. Ito yung faith ni Pedro. At yung batong ito ay sumisimbolo rin kay Kristo. So, dalawa. Last question. Dalawa. Okay. Time na bro. Oh. Time na. Okay. Brother, Tayo na, oras mo na. oras mo. Bala ka magtanong ka. Mag-question ka. Bala ka. Ito kasi. Okay, sabihin mo kung start na bro. Okay. Okay, start na. Okay bro, dito ka. Ikaw naman yung question ko. Dito ka. Tatanungin ka ng linggo. Mamaya na po mag-aral ng Greek. Okay. Ganito na lang. Okay. Ito. Yung bato sa, kasi ang stand ng RCC or Roman Catholic Church ay si Pedro ang bato. Tama ba? Sagot. Bro. Yung bato sa Mateo 16:18. Tama. 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 Ngayon, Bro, natanong. yung salitang Petros, ay yung salitang Petra ha? Yung salitang Greek na Petra, saang talata ginamit kay Pedro? Sa Talata? Okay. Yun din yun eh, kasi yung
isa lang naman ang pinatutukulan doon si Pedro. Yun din Oh. yun. Sa Mateo 16:18 din yun. Saan daw talaga? Sinabi, okay. Sinabi pa doon, at ikaw ay Pedro, sa ibabaw mo, itatayo ko ang aking iglesia. Sa ibabaw ng batong ito. Si Pedro ba, iba to? Sumisimbolo iyan. Oh, Ng bato, sapagkat si Pedro ay isbad. Okay. Simbolo iyan, hindi naman literal na wala yung bato si Pedro. okay. Yung binasa mong bahay dalanginan kanina, yun ba ay pangalan o description? Description yun, ikaw Oh, ay may description. sabi. Description, okay na ako. Oh. Ngayon, saang talata mababasa? Saang talata? Na ang bahay dalanginan ay Iglesia Katolika. Saan mababa? Saang talata? Yan, ano bro? Dito ang hawak. Basta, kailangan mabasa ko. Ang bahay dalanginan ay Iglesia Katolika. Basa. Yun din yung brother kasi ang ibig sabihin ng bahay talaginan basa. Ito, Mark 11:17. May nabasa pang Catholic doon? Basa. Lahat ng bansa ibig sabihin universal yan. Kaya Okay, mababasa. ano? Kasi ang hinahanap mo ay salitang Catholic. Kasi ang meaning ng Catholic means throughout all the world. Oh. Ibig sabihin yan, Catholic, it is universal. Kaya nga tinawag na para sa lahat ng bansa, meaning universal. Nandun din sa Mark 11:17. Ang hinahanap ko kasi Tagalog eh. Oh. Pumunta O, ka sa basa atin. doon. Punta ka ng English. Oh, English. Basahin mo Catholic. Catholic? Basahin mo Catholic. Ito. Basa ba yung pa natin dyan? Basahin mo. Kailangan mabasa ko. House of Prayer for All Nations is Catholic. Ang tanong ko Sige. sa akin, hinahanap ko ang Catholic. Hindi. Hinahanap ko sa iyo na ang bahay dalanginan ay Catholic. Oh. Ayun na nga yun eh. Oh. Ayun na nga yun. Ibig sabihin kasi, bahay dalanginan, anong ibig sabihin ng bahay dalanginan Oh. sa English? Church. Oh. Para sa lahat ng bansa, universal. Kasi ang Catholic, kung titingnan mo sa dictionary, ibig sabihin universal. Throughout all. Okay. Ano ang basehan mo para sa sinasabi mo na si Ellen G. White ang founder namin? Sige. Sa libro niyo mismo. Anong libro? Wala na. Wala. Dinala na. Wala. Oh. Okay. So, okay. Itinatag ni Ellen G. White kung 1844. Tama? Tama. Ilang taon si Ellen G. White nun? Hindi ko naman siya kilala. Hindi mo naman pala kilala eh. Una-una, hindi naman related yung Ano ba nangyari nung church. 1844? Ano yung nangyari nung 1844? Oh. 1 minute. Kasi hindi ko alam kung anong nangyari. Hindi mo wala alam eh. Hindi ko alam kung anong nangyari noong 1844. Pero ang alam ko, ang founder ng Seventh-day Adventist Church ay walang iba si Ellen G. White. Ay, nako. Hindi ko kailangan opinion mo. Tinatanong ko kung ano ang nalalaman mo, kung ano nangyari noong 1844. Hindi ko alam kung ano yung nangyari sa 1844. Pero Hindi mo alam. ang Okay. alam mo Okay. na ang founder ng Seventh-day Adventist Church ay si Ellen G. White. Oh. Wala nang nagdan. Sa hindi mo alam kasi Oo. Wala nang alam eh. Okay, Kaya sige. hindi ko naman talaga alam. Okay. May Okay, 1 sige. minute ka. 30 seconds. Okay, wait, 30 seconds. Okay, wait. Brother. Okay. Hello. Sundan natin yung pinag-usapan nila. True Church. Sino ba yung tunay na iglesia? Seventh-day Adventist? Roman Catholic Church. No? So, we have just 30 minutes na lang po. So, ilang stand na lang yan. So, bali, tatlong stand na lang kayo. Okay? Tatlong stand. Okay? Then, pagkatapos nun, magkaano kami testimony from the outreach natin. No? And magkakaroon na kami ni Brother Denmark ng pre-debate conference. Pero gaganapin namin yan sa ibang time. Wala lang bro, dito yung aking kabataan. Ano? Yes. Pero sinasagot niya na lalaban daw siya basta dito sa church namin. Okay. Hindi ko para natatakot ka. Natatakot ka ba? Basta dito sa church. So medyo ano lang, may gagawin lang. Kaya sabi niya,
Pastor, ikaw na bahala kay Mateo. Okay? Okay, I give to the RCC, bahala ka bro, I give you 5 minutes again. It's tatlong tindigan na lang to, Brother Denmark, tatlo kayo. So, bahala kayo doon sa tindigan na yan. Yung last 5 minutes ninyo, conclusion yun. Okay? So, sa dalawang tindigan nyo, bahala kayo, mag-remat kayo, mag-cross-exam kayo, or magpahayag kayo ulit. Okay? So, 2 stand, then after that, i-conclude natin. Okay? So, ano muna ng konti, 30 seconds, matalas na. So, Father, yung mga kabataan dyan, pwede kayo lapit dito. Yan. So, sige, break muna tayo konti. 1 minute break. Sige doon, pwede na lang po siya malakas na po. Okay. Hello. Yan. So, medyo no? Break muna, then, inom muna tayo tubig. Yan. So, topic to church. Jim, lapit kayo dito. Jim, JP, Iris. Lapit kayo dito, lapit. Okay. Okay. So, pwede na ba, Brother, Philip? Pwede na, Brother Philip? Okay, Brother Philip, pwede na. Dalawang tindigan na take 5. Wala ka, cross-exam, presentation, rematan. Then, 5 minutes, tindig. Okay. 5 minutes, conclusion yun, yung dulo natin. So, dalawang tindigan pa, bago yung... Okay, Brother, Attend Catholic Church, Saturday attend. Okay. Okay. Kanina, ang tanong niya sa akin ay sa mababasa daw ng Catholic. Hinahanap niya yung Catholic. Nandoon na nga yun sa Mark 11:17. Ang aking bahay ay tatawagin bahay talanginan para sa lahat ng bansa. Kasi ibig sabihin ng bahay talanginan, which is church, is refers to church. Para sa lahat ng bansa, it is universal. Meaning universal Catholic throughout all. Ngayon, hinahanapan niya kung saan na mababasa ang Catholic sa Biblia. Ito po, sa Greek, Acts 91. Heaven, Hon, Ecclesias, Catholicness, kay Lydias, kay Galileas, kay Samarias. Hinahanap po kasi ang Catholic Church na andyan mababasa. At bukod sa Biblia, may marami akong mga referensya na nagpapatunay na walang iba na itinayo si Kristo na simbaan ay ang Catholic Church. Siya sa Biblia lang, hindi man niya nabasa sa Biblia na may Seventh-day Adventist Church. Ito, standard references po ito. The history of the Roman Catholic Church began in Upper Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered. They were followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit. He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. The church may be described as the society that Jesus founded, which is vitalized by the Spirit of God and organized according to the structures which establish the history of the Roman Catholic Church, traces the destiny of the society from its beginning until now. Napakalinaw, walang ibang nang kayo. Ayon sa referensya, si Jesus Christ. Okay. 2 minutes. Wait muna. Wait muna ba, bro? Walang tao sa camera. Wait muna o... Okay. Tuloy pa. Bakit tinawag na Catholic? Sapagkat hindi lumaganap sa lahat ng bansa. Romans 1:8. At ito yung katuparan
doon sa hula ni Propeta Isaiah na ang kanyang simbahan ay tatawagin para sa lahat ng bansa. So, ayon doon sa, ang katuparan nito, ayon doon sa Mateo 28, verse 18 to 19, to 20. Sabi dito, 1 minute. kaya't habang kayo humahayog, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, which is lahat ng bansa. It is refers to the universal church. It is Catholic. Yan ang ibig sabihin ng Catholic sapagkat ang pangangaral ng mga alagad ay lumaganap sa lahat ng bansa. Romans 1:8. So, ano pa? At ang Catholic term ito, maraming beses na binanggit ito sa Greek. Ayon sa Acts 4:18, kay Galesitas Otos Perengilan de Petestai Beti Titaskem to Katulo Ipito Ono Metin Tuiso. So, ibig sabihin ng Katulo, which is the whole. Yan ang ibig sabihin ng Catholic. 45. Wait. Hindi, wala. 30 seconds. 30 seconds. Okay, wait na ako. Wait. Other than mine, tanong, presentation, ilibatan. Ilibatan. Ito mas malakas na dito. Magandang gabi ulit sa inyo. Gising pa ba kayo? Isip pa ba kayo? Okay, sige. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Ngayon, sa dami-dami nung ating pag-usapan ngayong gabi, halos 30 minutes sa ako, may gusto kong ipakilala sa inyo. Ito yung Seventh-day Adventist Church. Ito na, papatunayan ko na ang Seventh-day Adventist Church ang tunay na iglesia. Okay. Ano po ba ang basihan ng Seventh-day Adventist Church para sila ay tawaging tunay na iglesia? Ayan. Dito po sa Revelation chapter 12, yung kabuuan ng chapter 12 na yan, kung meron kayo pang Biblia, yung kabuuan ng chapter 12 na yan ay prophecy sa church. Yan. Ang sabi dyan, yung babae ay hinahabol ng dragon. Sino yung dragon? Si Satanas. Ngayon, yung babaeng yon ay sumisimbolo sa iglesia. Yung kanyang anak na dinadala ay ang Panginoong Jesucristo. Ngayon, ang sabi diyan, inusig niya ang iglesia sa panahong 1,260 days. Ang iglesia na ito ay nagtago sa ilang. Kaya nga po tinawag na iglesia sa ilang. So yung buong Revelation 12 na yun, nagpapatunay na ang Seventh-day Adventist Church ay ang tunay na iglesia. Bakit? Ang sabi doon, yung mga banal sa langit, ano sabi? Pagtityaga ng mga banal ay narito pagtityaga ng mga banal na nagsisintok pa ng utos ng Diyos. Tandaan nyo, yung sinabi ko kanina, ano yung turo na makikilala sa Ezekiel 44:23-24? Kanilang ipangingilin ang aking mga sabat. So yung utos na yun ay sabat. So ano yung kasunod? Ang sabi, may pananampalataya kay Jesus. Yung pananampalataya kong yun, yun po ay matotoo o espiritu ng bulak. Nasa Apokalipsis 19:10. Ngayon, kung isang iglesia ay dapat makilala sa katangian. Sa Isaiah 8:20, sabi sa kautusan at patotoo. Ano yung patotoo? Ito yung spirit of prophecy again. Diba? Isaiah chapter 8, verse 20. Yan. So yung kautusan, ano yung kautusan? Patungkol pa rin sa Sabat at Ten Commandments. Sino ba tumutukan yan?
Seventh Adventist Church pa rin. Ha? Binago nila. Binago. Ang ginawa, pwede silang sumamba sa rebulto. Babasahin ko isang referensya ng pagsamba nila sa rebulto. Babasahin po natin ang sarili nilang aklat. Hindi po tayo mambibitang dito. Okay, mabigyan nyo lang akong anak. Yung kanilang aklat. Okay, nandito sa aking presentation ito. Pastor, o yan yan. Siya ang inyong pakinggan ang aral na Katoliko na sinulat ni Enrique Demon. Pangalan pa lang ng pare, Demon na. Ang sabi dito, kung ating sinasamba, kung ating sinasamba ang larawan ng Kristong nakapako sa krus, sinasabi natin, sinasamba at pinupuri kita, Heso Kristo. Ituloy mo. Oh. Meron pang isa. Katisismo. Ano sabi ng katisismo ni Luis de Amezquita? Ang sabi dito, pagbangon mo sa banig, ay agad kang manikluhod sa harap ng isang altar. Kung manikluhod ka sa tapat ng isang altar o larawan, ay magsabi ka ng ganito, sinasamba kita. So, anong ginawa nila? Binago nila yung pautusan. Sumakasamba sila sa rebulto at larawan. Ano pa? Binago din nila yung Sabat. Babasahin natin. Katisismo ulit. 22nd. Yung 30 seconds na yan, katisismo ulit. Babasahin natin, ha? Hanapin natin. Okay. Iyan. Ito, sabi dito sa Catechism, Converts Catechism Catholic Doctrine, page 59, ang sabi, what is Sabbath day? Sabbath day is Saturday. Saturday sa kanila linggo. Time na po. Okay. 5 minutes, no? 5 minutes? Opo. 5 minutes. 5 minutes. Tanungin mo na. Okay, tatanong muna ako. Okay. Unang-una sabi ko, hindi mo kita. Unang-una, ang topic namin, True Church, Okay. tumakbo sa rebulto. Kung gusto mo, kung gusto mo ng rebulto, next topic natin ulit yan, rebulto tayo. Ang topic natin kasi True Church, wala namang rebulto. Ano mo na yan, tapos yung 5 minutes mo, yung next 5 minutes mo, ano na yan, conclusion. Okay, sige. Bukod sa Biblia, ano ang referensya mo na magpapatunay na ang SDA Church ay itinayo ni Kristo? Biblia ay sa pagpapatayan. Bukod sa Biblia, Wala na, Biblia wala na. Okay, Solo wala. scriptor at saka... O sige, Biblia. Saan mababasa sa Biblia ng Seventh-day Adventist Church? Sabi mo sa Biblia, referensya mo saan? Ito. Saan? Anak Cover yan eh. Biblia pa rin yan. Biblia yan. Tama. Sige, ayaw mo. Sige. Ang sabi ko, saan sa talata sa Biblia, ayon doon sa Mateo 16:18, na ang itinayo ni Kristo na simbahan ay Seventh-day Adventist Church. Okay. Walang nagpapaulit pa. Wala pong letra. Okay. Hindi ko lilitrahin. Oo. Diwa. Okay. Ano ang apostolic succession ni Ellen G. White na kaugnay sa mga apostol? Ano? Ang full church ay hindi mo kasi sa apostol. Ang sabi ko, yung apostolic succession. Wala? Ibig sabihin, wala ka palang kaugnay. Next question, wala daw. Kung ang SDA ay tunay na church na itinayo ni Kristo, bakit 1844 lang nagsimula ang SDA? Kasi nga, inuusig ng iglesia. Kasi nga, nagtayo ka doon sa Matthew 16:18. Nasa Walang apostol. pagpapasyalan ka naman. Okay, sige. Ano ang authority ni Ellen G. White na ibinigay ni Kristo sa kanya at saan sa talata mababasa? Unang Korinto 12:8, sabi ng Diyos, at ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, ang unang mga apostol, ikalawa yung mga propeta. Tanong, nandun ba si Ellen G. White? Isa ba siyang propeta? Saan Si Ellen G. White sa ay talata? Saan sa talata? Si Ellen G. White ay sa propeta. Saan sa talata? Ano pa nga si Ellen G. White dito? Kasi pwede siya manalo eh. Sabi mo, peke kanina yun eh. Peke din yun. Walang salata. Okay.
Okay, wala daw, wala. 2 minutes. Kung prophecy, kailan natupad yung babae sa Revelation 10? Yung babae... Church ba yan? Oo. O si Ellen G. White? Church. Yan yung church. Church ba yun? Oo. Hindi si Ellen G. White. Hindi. Hindi siya yung Diyos. Hindi pala. Umamin din. Okay. Ilang minuto pa? Wala. 1 minute. 1 minute na lang. Okay. So, okay na, okay na. Okay, sige. Okay na, okay na. Ako, gusto mo magtanong? Okay. This is your last 5 minutes, then conclusion mo. Alam niyo, ayoko na magtanong. Bakit? Puro rin pa hinahanap eh. Ang sabi ni Mr. Soriano, ni Eli Soriano, ang tumitingin sa titik ay pumapatay. Naniniwala ako doon, ni Soriano. Ba't kay Soriano, hindi kay AG White? Ito. Isa pa, may bubunyag ako tungkol sa Iglesia Katolika. Aklat ulit nila. Ito. Kasi alam nyo, sinasabi nila, lagi silang tunay, lagi silang yung totoo. Pero merong verse sa Bible na may tumalikod, apostasy. Ito yung mababasa natin sa Kapitulo 4, versikulo 1 at 3 ng unang Timoteo. At sabi diyan, ngunit ang ilan ay sisitalikod sa pananampalataya at nakikinig ng aral ng demonyo. Ano yung aral ng demonyo? Pag binabasa natin yung basa, sila yung nagbabawal ng pag-aasawa at pagkainan ng mga kaki o karne. Natupad ba sa kanila? Babasahin natin. Yung pinagbabawal ang pag-aasawa. Uunahin natin ito. Ito sabi, pagbabawal ng pag-aasawa ng Iglesia Katolika. Ito sinasabi. Ang disiplina ng Iglesia Katolika ay pinatutupad buhat pa sa pasimula na pagbabawal sa mga saserdote na mag-asawa pagkatapos silang maordinahan. Ang pananampalataya ng ating mga ninuno. May sinulat ulit ang isang paring Katoliko na Jesuita. Ang sabi diyan, ang disiplina doon ng Iglesia Katolika ay pagbabawal sa pag-aasawa sa mga saserdote. Ikalawa, yung pagbabawal sa lamang kati na aral ng demonyo, babasahin natin. Ito, sabi, siya ang inyong pakinggan ng aral ng Katoliko, page 138 ni Enrique Demon. Demon talaga eh. Ayan, sabi, sa ikalawang utos ng Santa Iglesia Katolika, ay ating inuutos na ipinagbabawal ang pagkain ng lamang kati sa mga araw na kanyang pinili. Ayan. So, yung araw na pinili ng Iglesia Katolika ay Biyernes Santo. Hindi sila kumakain ng karne. So, ano yung natupad? Yung dalawa na araw ng demonyo, yun yung ikakakilala ng tumalikod sa pananampalataya. Sa kanila yun. Kaya kung sabihin nila sila ay tunay, huwag kayong maniniwala doon. Pari pa lang nila, pangalan, Enrique Demon eh. Ayan. Sa Biblia, mga kaibigan, ang uno ng iglesia o ulo ng iglesia ay si Kristo. Ang ulo ng Iglesia Katolika ay ang Papa sa Roma. Babasahin natin. Ito sabi, ano kaya ang Iglesia Katolika? Ito, ang sagot, ang Iglesia Katolika ay ang isang organisasyong Kristiyano at ang puno nito ay ang Santo Papa sa Roma. Catecism page 35 ni Luis de Amisquita. Katisismo nila umamin mismo na ang ulo ng Iglesia Katolika ay Santo Papa, hindi si Kristo. Kaya, kung sabihin ulit nila sila tunay, hindi sila tunay. Sila ay Iglesia ng
Santo Papa. Oh, 30 seconds. oh, yan. Ngayon, ito ha, ang Seventh-day Adventist Church po ay organized noong 1863. Yung 1844, sa research. Kaya ating i-recommend, Brother Philip, mag-research ka ng history ng Seventh-day Adventist Church. Baka ipahiya kita dyan sa 1844 mo. Okay, ano to? Conclusion, no? Okay, conclusion, vote. Last, ano na to, bro? Sabihin mo na. Nakakatawa pala to si brother, Denmark, komedyante pala to. Parang maluha-luha ako. Pero thank you sa'yo, brother. Unang-una, ang topic namin, true church. Ang itinindig niya, yung pantira sa Catholic Church. Hindi ko nakita na itinindig niya yung true church na itinayo ni Ellen G. White. Ang ginawa niya, inatake. Napunta sa ribulto. Napunta sa pagkain. Siya na nga mismo umamin eh. Disiplina daw. Ibig sabihin, hindi pala doktrina yun. Yung pagbabawal ng pagkain. Sa iglesia, nagtataka ako. Namamangka pala to sa dalawang ilog. Dala-dala pa rin yung doktrina ng INC. Lagot ka sa mga ex-kapatiran mo. Namamangka ka pala sa dalawang ilog. Baka may skandal. Oo, baka may skandalo ka. Magaling sa sahelo, makapasa ko sa akin. True church topic namin hindi niya naintindig yung kanyang process, wala tayong nakita. Nag-lecture lang siya, puro lecture ang ginawa niya. Sa akin, bukod sa Biblia, marami po kaming referensya. Ito, standard references, nagpapatunay na walang ibang itinayo si Kristo na simbahan. Since 33 AD, no other than the Catholic Church. At wala namang ibang simbahan nung panahon ni Apostol Pablo at ni Apostol Pedro. Bakit Roman Apostolic Catholic Church? Iglesia Katolika Apostolika Romana. Bakit? Sapagkat itinayo sa mga apostol. Bakit Romana? Bakit napunta sa Roman Church? Kasi that time, pinersecute yung mga unang Kristiyano noon. Kaya nga, ayon doon sa Acts 11:23, anong sabi ng Panginoon? Nagpakita kay Apostol Pablo. Sabi niya, kung papaanong nagpatutuo ka sa akin dito sa Jerusalem, ganon din ang gawin mo sa Roma. Amen? Kaya tinawag na Apostolika Romana sapagkat doon itinayo ang simbahan. Ano pa? According to Catholic Romans, the Christian Church which is the under authority of the Pope as the Bishop of Rome, it is largest branch of Christianity and unit of Reformation in the 16th century. It was the holy organized church in Western Europe. It maintains that is the power preserver of the true and ancient faith of Christianity. True pala to. It is title of Catholic Church of Rome. Dates from the early days of the Christianity. The word church to the first Christians mean all the members of the Christian community under the leadership of the apostle. They believe that Christ himself established this leadership, that Christ himself was the invisible head of the church, which his Holy Spirit. The church was therefore divine, for it was a union of God and man. The authority of the apostle was transferred directly to the later leadership of the church. Hence, church is founded. The apostle, a particular claim to authority. The Roman was applied to the church
for the practical reason that the Rome was the center of the early Christian world, and it was convenient the bishop of the Rome to be center of the Christian organized. There is a tradition that Saint Peter was the first bishop of Rome. Primacy of Rome was also held by his heritage as the old imperial Magkano bilhin? capital, especially after the founding of the Constantinople in 33 AD. Bili nga. Okay. The College of Cardinal is appointed by the Pope from among his bishop and archbishop. Time na. Salamat, thank you. Kapakan natin na po. Ay, last stand na, bro. Sabihin mo na yung dapat mo sabihin. Yun. Alam nyo, yung kanyang mga sinabi ay kawang naway eh. Okay. Alam nyo, kanina, pinapamalaki yung dictionary, encyclopedia. Alam nyo, ang sabi ng Biblia, ito ang aking anak. Siya ang inyong pakinggan. Kaya yung Biblia, ang Biblia, naniniwala po ang Seventh-day Adventist Church na ang Biblia ang tanging batayan ng ating pananampalataya at wala nang iba. Ngayon, kaya ko sinabi yung mga bagay na yun, yung katangian, yung mga turo ng Iglesia Katolika ay kasi sa Juan 7:17, sinasabi na makikilala sa turo kung ito'y sa Diyos. Sabi, anong turo ba yun? Sabi ko, ito ay sabat, wala sa kanila. Ang itinindig, encyclopedia, kung ano-ano pang mga referensya na pawang mga pro-Catholic. Diba? Hindi ka nag-iisip. Diba? Ang dadali mo, pro-Catholic. Kumuha ka kaya ng neutral. Hindi sa Catholic po. Okay. Ngayon, gusto ko kunan yan ng imprimatum at saka ng ano pa, yung mga ano ng aklat. Yan. Kasi, kung sino yung mga binanggit niya mga author, ngayon, syempre, Catholic ka naman. Kaya tayo, mga kaibigan, mag-isip-isip tayo, huwag tayo basta-basta maniniwala sa kung sino-sino. Kasi, alam nyo, ang dala ko ay ang Biblia. Siya dala niya kung ano-ano mga magasin. Ngayon, gusto niya daw patunayan ko. Isang talata lang ibibigay ko sa iyo. Talo ka na eh. Bakit? Ito sabi ng Diyos. Ito ang tanda ng tunay na bayan ng Diyos. Mapasahin natin. Ezekiel 20, ang versikulo ay 12, tutuloy natin sa 20. Ito ang sabi. Bukod dito ibinigay ko sa iyo, ibinigay ko rin ang aking mga sabat upang maging tanda sa akin at sa inyo. 12. Talatang 20. Ito sabi, at inyong ipangilin ang aking mga sabat at mga magiging tanda sa akin at sa inyo. Ano daw ang tanda ng Diyos sa tunay na bayan niya? Ang sabi niya, at kanilang ipangingilin ang aking mga sabat. Marami pong sabat sa Biblia. Nasa Leviticus 23. Okay. Pero ano ang nangyari? Sa Colossus 2:14, inalis ang seremonyang sabat. Ang natira ano? Yung perpetual sabat. Yung nasa Hebreo 4:9 ang sabi doon, at may natitira pa sa pamamahingang sabat ukol sa bayan ng Diyos. Sino yung binigyan ng pamamahingang sabat? Ang bayan ng Diyos. Ngayon, sila ba ay nagsasabat? Hindi rin. So, hindi sila yung bayan ng Diyos. O, di ba? Ngayon, ngayon, mga
kaibigan, wala naman siya nabasa ng Iglesia Katolika. Lahat opinion, lahat nakabase sa magazine, at sa kung ano-ano pa referensya, na hindi natin kilala ang author. Kung ano ang kanilang otoridad, bakit nila isinulat. Wala. Pero dito, Ngayon, ang ating pagpasihan ay Biblia. amunin po ako babasa. Ayun po ang ating paniwalaan. Ngayon sa akin ay pakilala ko na sa Adventist Church. Ninanais po namin na sana ay maging magkaibigan pa rin tayo kahit na magkaiba tayo ng pananampalataya. At nawa ay tayo ay magpatuloy ng pananampalataya kay Jesus na siyang Panginoon ng Sabat. Anong sabi sa Marcos 2:28? Ang sabi doon, ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. 1 minute. Kung si Kristo ay Panginoon ng Sabat, ang kanyang iglesia ay Seventh-day Adventist Church. Hindi niya sinabi na ang Panginoong Yeso Kristo na anak ng tao ay sumasampa sa larawan. Meron ba? Wala. Ni ipagdiwang na yung Pasko, wala eh. Wala ka na mabasa dito eh. Ni ipagdiwang yung Semana Santa, wala rin. INC argument yun. Misa rin, wala rin. 70. Kita nyo? Purgatorio, wala rin. Lahat ng aral nila, wala sa Biblia. Kaya, sila ba yung tunay? Wala sa Biblia? Catholic Church, babasa Oo. dito. Di ba? Dito po. Yun yung ating suriin, mga kaibigan, bago kayo maniwala. Yung aral pa nila ay nasa Biblia. Huwag tayong papasa sa Google. Mahilig siya sa Google eh. Mahilig siya sa Google. Okay, maraming salamat sa inyo sa pagpapaunlak sa akin. Alam ko, ilang segundo na lang. Kaya, pinagbabasalamat ko na ito yung ating mga kausap ngayon na Brother Philip at saka si Brother Melchor at kay Pastor Sosten. At sa inyo lahat, mga kaibigan, sana ay makita ulit tayo. Willing naman akong magsuri din kung iimbitahan nyo ko at ganyan din naman kayo sa akin. Diba? So, yun po. Kung meron pa kayong katanungan, may Facebook ko po ay Denmar Santiago. Okay. Oh. Add nyo ha. Pwede kayo magtanong sa akin. Denmar Santiago. Kung nais nyo ng personal, pwede po mamaya. Libre po ako. Mag-aralan po kayo. Yun. Yan. Libre po ako. Hanggang 10 o'clock pwede ako. Yun. Yan. Sige. God bless sa inyo lahat. Okay. Sige, palapakan natin, no? Mamaya, aawit lang tayo, pero huwag muna kayo uuwi kasi lugi kami, hindi kami makapagtayo. Hindi na kami uuwi. Okay. Awit lang kami isang kanta. Angan tayo ng sasalil ng tutugin ni Father Francis.